Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtanino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang layunin ng anumang relihiyon ay ipag-ugnay ang tao sa Diyos. Sa maraming mga relihiyon, ang pag-uugnay na ito'y ginagawa sa pamamagitan ng sakripisyo o paghahain. Mahalaga ang papel ng mga pari o saserdote sa pakikipag-ugnay na ito. Siya ang nag-aalay ng sakripisyo para sa tao na ibig magpasalamat o humihingi ng tawad o may kahilingan sa Diyos. Ang pagiging saserdote o pari ay hindi maaaring kamtin man dahil sa gusto niya. Ito'y pinagkakaloob sa kanya. Ang relihiyon ng mga Hudyo ay mayroon ding mga pari. Sila ang mga nagsasakripisyo ng mga baka, kambing o tupa para sa mga tao. Nag-aalay sila ng mga hain hindi lang para sa mga tao, kundi para din sa kanilang sarili, kasi sila ay makasalanan din. Ang mga saserdote sa Israel ay galing sa lipi ni Aaron. Kung ang mga hari ay galing sa lahi ni David, ang mga pari ay galing kay Aaron. Kinikilala natin na si Jesus ay hari. Siya ay galing sa lipi ni David, kaya tinatawag siyang anak ni David. Pero si Jesus ay pari din. Paano siya naging pari? Na hindi naman siya galing kay Aaron. Ang pagkapari niya ay ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Sa Biblia, ang karaniwang mga pari ay galing sa lipi ni Aaron. Ngunit may sinasabi din sa Biblia
na may isa pang hanay na mga pari at ito'y galing kay Melchizedek. Naging mahina rin si Jesus kasi nikaisa siya sa ating pagkatao. Kaya siya ay nagdasal hindi lang para sa atin kundi para sa kanyang sarili din. Bagamat siya ay anak ng Diyos, naranasan niya ang kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng kanyang pagtitiis. Tulad ng pagtitiis niya sa panalangin sa Harden ng Getsemani at lalo na sa pagtitiis niya ng kahirapan sa kamay ng mga kawal ng mga Romano sa Kalbaryo. Confident tayo kay Jesus na ating dakilang pari. Hindi siya angat sa atin. Katulad natin siya. Kaya talagang makaka-represent siya sa atin sa Diyos. Naranasan din niya ang ating kahinaan. Itong sinasabi sa liham sa mga Kristiyanong Hudyo na itiniwalag na ng mga Hudyo sa kanilang mga sinagoga at pati na sa kanilang templo. Sinasabi sa kanila na kahit na hindi na sila makakasali sa pagsamba ng mga Hudyo, makasasamba pa rin sila sa Diyos kasi may dakilang hari sila na mas magaling kaysa mga saserdote ng mga Hudyo. Kahit na hindi siya galing kay Aaron, saserdote pa rin siya. Kasi sa banal na kasulatan, kinikilala din ang mga saserdote na nanggaling sa kay Melchizedek. Sa susunod na mga araw, ipapakita na mas mauna at mas magaling ang pagkasaserdote ni Melchizedek kaysa kay Aaron. Tulad ng pinatatag mo, O Panginoon, ang pananampalataya ng mga Kristiyano noon, ngayon din ay patatagin mo ang aming pananampalataya. Hindi kami nag-iisa sa aming pakikitungo sa iyo. Nandiyan ka rin na kasama namin at namamagitan sa amin. Si Jesucristo na aming dakilang saserdote. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.